Dear Amihan Stories presents The Doctor of My Heart and Our Son, written by Clover Daffodil. Mami, saan po kayo pupunta? Iiwan niyo po si Noah. Huminto si Celia sa pagayos ng buhok na lumapit si Noah, ang 4 gulang niyang anak. Nakayuko ito at halatang malungkot. Dati kasi ay naka-work from home siya. Hindi gaanong kalaki ang sahod kaya nag-apply siya sa mas malaki ang sweldo. At dahil nagtapos naman siya ng nursing, ay nag-apply siya sa ospital. Hindi niya akalaing matatanggap siya sa Alvarado Medical Center, isa sa pinakakilalang ospital sa Maynila. Sobrang higpit daw ng mga supervisor doon at kahit konting pagkakamali ay pwede siyang masibak agad. Unang araw niya sa trabaho pero parang hindi siya magtatagal doon. Siyempre naman hindi kita iiwan. Si Mami kasi natanggap sa ospital na pangarap niyang pasukan. Ibig sabihin, papasok na ako sa work. Magkakapera na tayo. Makakakain na tayo ng masasarap na pagkain. Gusto mo ba yun, Noah? Umangat ang ulo nito, nakangiti na. Talaga, Mami? Makakakain na po tayo palagi ng fried chicken? Yay! Tumalon-talon ito sa tuwa. Hindi lang fried chicken. Ano pa bang paborito mo? Spaghetti? Chocolate? Di ba mahilig ka doon? At saka mabibili na rin kita ng laruan. Hindi lang isa, maraming laruan. Yay! Laruan! 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 Natawa siya nang tumakbo-takbo ito paikot sa kanya. Oh, tama ng katatalon. Baka madapa ka. But, Mami, Bigla ring napawi ang saya nito at muling nalungkot. bakit po sa akin lang? Ano pong para sa inyo? Para sa akin? Siyempre, ikaw. Ikaw ang para sa akin. Kapag masaya ka, masaya na rin si Mommy. Talaga, Mami? Talagang talaga. Yay! Ako rin po, Mami. Masaya po ako kapag masaya ka. Hindi napigilan ni Celia na kuruti na magkabilang pisngi nito dahil sa sobrang kakuitan. Matatas talagang anak niya dahil never niya itong bine-baby talk. Maging ang mga nakakausap nito ay pinagsasabihan niya kapag nagbe-baby talk. Ang cute-cute talaga ng anak ko. Manang-mana ka sa manang-mana ka sa akin. Mami, you said tata. Who's tata? Ha? Tata ba yung sabi ko? Ano ka ba? Namali ka lang ng dinig. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isay. Ang kapatid niyang tumutulong sa pag-aalaga kay Noah. Nursing student ito sa isang private university. Scholar at 1 taon na lang ay magtatapos na rin. Ate, tumawag si Mama. Humihingi na naman ng pera. Pera? Na naman? Kakabigay ko lang ng 1 linggo ah. Mula nang magkaanak siya, bumukod na siya sa mga magulang nila. Sumama lang itong kapatid niya dahil malapit sa school nito ang apartment na tinutuluyan nila ni Noah. Akala niya ay makakatakas na siya sa responsibilidad sa mga magulang, pero hanggang ngayon ay palagi pa rin nanghihingi ng pera ang nanay niya. Ewan ko, ay siguradong naubos na naman sa sugal yung perang pinapadala mo. Ay, pambihira. Para sa gastusin sa bahay na lang natitira kong pera eh. Hindi pa nga sigurado kung magtatagal ako sa trabaho. Don't worry ate. Gagawin ko na lang ng dahilan. Wala namang magagawa si Mama kahit magsisigaw-sigaw pa siya sa cellphone. Kilalang kilala niya ang mama nila. Siguradong kapag hindi siya nakapagpadala, ito na mismo ang pupunta sa apartment nila para manghingi ng pera. Nagawa na nito iyon noon. Hindi niya rin alam kung paano nito nalaman ang address nila, pero wala na rin siyang sapat na pera para lumipat ng matitirahan. Ganito na lang. Sabihin mo kay Mama na by next month pa ako makakapagpadala kasi doon pa lang ako sa sahod. Sigurado ka ate? Oo, basta yun ang sabihin mo. Gagawin ko na lang ng paraan. Oo, sige. At saka si Noah, ikaw na munang bahala sa kanya. Wala ka pa namang pasok ngayon, di ba? Wala po ate. O siya, ikaw nang bahala. Aalis na ako. Natapos siya magayos ng sarili at muli siyang umupo upang pantayan ng anak. Noah, behave ka kay tita ha. Huwag kang makulit. Huwag kang tatakbo kung saan-saan.
Opo, Mami. Behave po ako. Very good. Pag-uwi ko, may pasalubong ka. Yay! Pasalubong! Pasalubong! O siya, aalis na si Mommy. Bye na. Bye, Mami! Kinuha niya ang bag at kumaway habang paalis. Sumakay siya ng taxi papunta sa ospital. Pagdating niya doon, sakto lang sa oras, pero medyo huli na siya sa mismong venue. Suot niya ang crisp white uniform habang tumatakbo sa lobby. Hila-hilang kanyang ID lanyard. Wala pa man, pero pagod na agad siya nang umabot sa halos pasara ng elevator. May orientation para sa bagong staff. 5 lang sila. Tahimik lang siya. Taimtim na nagdarasal na sana'y maging maayos ang lahat. Ilan saglit pa, pumasok ang isang lalaki nakasuot ng tailored lab coat. Tumayo ito sa harap at tumingin sa paligid, hanggang sa tumigil ang tingin sa kanya. Nung mga sandaling yon, parang tumigil ang paghinga niya. Parang tumigil ang ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Gusto niya lumubog sa kinauupuan. Totoo ba itong nakikita niya? Totoo ba ang taong nasa harap niya? Paulit-ulit siyang napanunok. Umaasang nagkakamali lang siya. Good morning everyone. Una sa lahat, magpapakilala ako. Ako si Dr. Ethan Villarreal. At iyon na nga, Ethan Villarreal. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang ex-boyfriend niya. I'll be briefing you on hospital protocols and emergency codes. Anito, iwas ang tingin na parang hindi siya nito kilala. Hindi niya inakalang muli sila magkikita. At hindi lang ito basta empleyado, kundi isang taong may posisyon. Nagsimula itong magsalita, tahimik lang siya, halos wala ring maintindihan. Gulong-gulo na ang isip niya ngayon. Pagkatapos ng lecture ay nilapitan siya ni Dr. Villarreal at tinignan ang suot niyang ID. Ikaw si Celia Ramirez, tama? Tanong nito na para bang hindi sigurado. Yes sir, ako nga po. Sagot niya, halos hindi makatingin ng diretsyo. May opening sa step-down unit. You'll be reporting there starting today. Step-down unit? Tanong niyang bahagyang napakunot ang noo. Na-assign na siya dati sa trauma unit nung intern pa lang siya, pero tagadala lang ng chart, tagabantay ng lab results, minsan tagakapit ng IV. Kahit simple lang yon, ang dami pa rin niya naging sablay. Ngayon ay sa step-down unit siya mapupunta. Mas kalmado pero hindi rin biro ang pressure. Ikaw maghahandle ng vitals, monitoring, prepping ng patients for discharge or further test. Maaring mukhang basic pero mahigpit kami dito. There is no room for mistakes. Kapag nagkamali ka, you're out. Understood? Yes sir, understood. Good. Then, follow me. Anito saka mabilis na lumakad. Agad siyang sumunod. Hindi niya alam kung kilala pa siya nito o nagkukunwaring hindi. 4 na taon na rin kasi mula na maghiwalay sila. Ngayon, ibang-iba na ito. Mas seryoso, mas intimidating. Sa unang araw pa lamang, isinama na siya ng doktor sa rounds para tumulong sa basic care. Habang kinukuha niyang vital signs ng isang pasyente, napatingin siya sa doktor na abala sa pagbabasa ng chart at pakikipag-usap. Ang pasyente ay isang 72 anyos na lalaki. Kagagaling lang sa operasyon matapos magkaroon ng subdural hematoma. Maayos na lagay nito at inoobserbahan na lang para sa follow-up care. May dumi ba sa mukha ko, Miss Ramirez? Biglang tanong ng doktor. Hindi niya namalayang kanina pa pala siya nakatitig dito. Wala po sir. Focus. Tipid itong saad saka bumalik sa ginagawa. Tumango siya at parang gusto na lang lumubog sa kahihiyan. Ramdam niyang pumalpak na agad siya. Later that day, break time noon, nasa pastry section siya nang ipatawag siya sa maliit na opisina ng surgical head. Nasa harapan niya si Ethan, nakaupo sa likod ng desk. Sir, pinatawag niyo raw po ako. May kailangan po kayo? Kabado niyang tanong. You were distracted earlier. Alam mo naman, sa field of work na to, focus ang isa sa pinakamahalaga. One small mistake and you could hurt a patient. Natigilan siya, hindi agad nakaimik. Miss Ramirez,
Nandito ka ba talaga para magtrabaho? Do you really love this job? Bahagya siyang napaatras sa tanong nito. Hindi na ito ang Ethan na una niyang nakilala. Hindi dapat siya nag-expect na lalambot pa ang pakikitungo nito. Mahal ko po ang trabahong ito, sir. Kinuha ko ang kursong nursing kahit na nung una. Alam kong hindi ako ganun ka-capable. At first, takot ako sa dugo. Pero kinaya kong labanan yon. Nawala ang takot ko kasi. Gusto ko talaga to eh. Sigurado kong alam na alam mo yan, sir. At ngayon, nandito na ako. May pagdududa pa rin ako sa sarili ko minsan pero isa lang ang sigurado. Gusto kong tumulong sa mga tao. Gusto kong manggamot. Gusto kong matuto pa at mas gumaling. Kaya, pasensya na po kung na-distract ako kanina. Tumangot-tango ito. Sumandal ito sa upuan. Parang nanghahamon ng mga tingin. Talaga? Gusto mong gumaling? Then, why were you distracted? Ano kasi? Paano niyo ba sasabihin dahil dito mismo? Kasi, Kasi, sa inyo po ako nakatingin kanina. may dumi ba ako sa buka? Were you admiring me? Hindi naman po sa ganun. Ano kasi, parang may kamukha po kayo, sir. May kamukha ako. Sino? Mali natin, baka may kakambal pala ako. Hindi niya alam kung nagtatanga-tangahan lang ito o sadyang pinagtitripan siya. Si, ano po, Sino? Spill it. same niyo rin po ng name eh. Nagkunwari siya natatawa. Ang galing, di ba? Same ng mukha, same ng name, at same pa ng profession sa buhay. What do you mean? Doktor din siya? Opo, sir. Gwapo ba siya? Natigilan siya. Gwapo nga ba? Siyempre. Pero ayaw niyang amining oo. Pero kung sasabihin niyang hindi, baka isipin nitong pangit ito. Yes, sir. Gwapo po siya. Actually, ikaw din eh. May kamukha ka. Same face, same name. What a coincidence. Talaga, sir? I loved her. She's my ex. Pero iniwan niya ako nang wala man lang paalam. Ang cruel, di ba? Hindi man lang nagsabi kung saan pupunta. Hindi ko na nga alam kung nasaan na siya ngayon eh. I just wish she's in a good hands now. Pero ayoko na siya makita. Pero kung sakaling mangyari man yun, isa na lang siyang multo ngayon. Isang multo na lang siya sa paningin nito. Isang multong binuo na sa nakaraan. Isang multo ng kahapon na wala ng halaga ngayon. Akala niya hindi siya masasaktan, pero may kirot pa rin sa puso niya. Pilit siyang umiti. Sa tingin ko naman, nasa maayos na siyang kalagayan. Masaya siya. Kasama ang anak niya. Oh, I bet she has a kid now. Peke itong tumawa. Nice, ang galing. Bigla itong umiwas ng tingin. Napansin niyang kumuyom ang kamao nito sa ibabaw ng lamesa. Pwede ka nang umalis. Agad siyang tumalikod. Malalaki ang hakbang na nilisan ng opisina ng doktora. Dumiretso siya sa CR at pumasok sa cubicle. Tahimik siyang tumitig sa pader. Hindi niya alam kung iiyak o ano. Masyado siyang inuubos sa mga nangyayari ngayon. Pinaglalaroan ba ako ng tadhana? Natawa siya sa tanong na yon. Unang araw pa lang, napagalitan na siya. At worst, ex niya pa ang superior niya. At ang masahol pa, mukhang galit ito sa kanya. Hindi niya alam kung magagawa niya magtagal sa trabaho kasama ito. Pero siguro, mas mabuti kung magpapanggap na lang din siyang multo. Tutal, ganoon din naman ang trato nito sa kanya. Sa pangalawang araw niya sa trabaho, tahimik siya nakasunod kay Ethan sa hallway. Mahigpit ang hawak sa chart at tray ng gamit para sa routine checks. Pagdating sa step-down unit, agad itong lumapit sa isang pasyente habang siya'y nanatili sa gilid. Magsimula ka na sa vitals sa mga bagong admit. Unahin mo si Betsy. Utos ito, sabay abot ng chart. Agad siyang tumango, hinila ang tray at lumapit sa bed 6. Mid-30s ang lalaking pasyente, nakahigat nakapikit. Maingat niyang binati ito bago sinimulang kunin ang blood pressure, pulse at temperature.
Maayos naman ang lahat. Hanggang sa bumalik siya kay Ethan para ibigay ang chart. Ito na po ang vitals ng bed 6, sabi niya. Tinignan yun ng lalaki. Kunot noo at parang nagdududan tingin. Saan mo to kinuha? Bed 6 po. Sigurado ka? Opo. Mahina niyang sagot. Kinabahan siya. May mali ba? Tumalikod si Ethan. Sumilip sa kabilang bahagi ng cubicle, tapos bumaling muli sa kanya. That's not bed 6. That's bed 9. Malamig ang tono nito. Po? Bed 9? Pero, Chinek mo ba ang patient port bago ka nagsimula? napatingin siya sa dulo ng ward. Malinaw ang nakasulat. Bed 9. Doon siya kumuha, hindi bed 6. Gusto niyang kaltukan ng sarili pero hindi niya naman pwedeng gawin yon sa harap ng doktor. Sorry po. Make sure to double check. Kaya ka nagkakamali kasi kumikilos ka agad ng hindi nag-iisip. Sorry po. Akala ko po. Akala mo? Akala mo? Walang lugar ang akala ko sa trabahong to. You're not here to guess. You're here to get it right. Naiintindihan mo ba, Miss Ramirez? Kalmado ang boses ni Ethan. Hindi malakas pero masakit pakinggan. Wala siyang ibang idadahilan. Nagkamali talaga siya. Tatanungin kita sa pangalawang pagkakataon. Mahal mo ba talaga ang trabahong to? Yes, sir. Mabilis at mahina niyang tugon. Hindi ito ngumiti, ni hindi tumango. Then, act like it. Gawin mo ulit sa tamang pasyente. Utos nito. Yes, sir. Agad siyang kumilos at mabilis na lumapit sa bed 6. Mabigat ang hakbang niya, hindi dahil napagod siya, kundi dahil pakiramdam niya. Nabawasan ng tiwala sa kanya kahit wala pa siyang 1 linggo sa ospital. Pagkatapos ng duty ay dumiretso siya sa cafeteria hindi para kumain, kundi magpalipas ng oras. Wala naman kasi siyang pambili, kahit may discount daw ang pagkain sa ospital para sa mga staff. Habang nakaupo, tinawagan niya ang kapitbahay. Wala ang kapatid niya ngayon, kaya sa kapitbahay niya iniwan ang anak niya. Ilang sandali lang ay sinagot nito ang tawag niya. Hello po, Auntie Sabri? Oh, naka-break time ka ba ngayon? Opo, pasensya na po kung bigla ako napatawag. Busy po ba kayo, Auntie? Hindi naman, binabantayan ko lang itong mga anak natin. Auntie, pasensya na po ha, kung palaging naiiwan sa inyo si Noah. Wala po kasi akong ibang malapitan na magbabantay sa kanya eh. Nako, ano ka ba? Ayos lang. Natutuwa nga ako kapag nandito siya, hindi na bored si Nika. Ganun po ba? Nasaan po ba sila? Teka lang, tatawagin ko. Noah! Noah, halika rito. Gusto ko makita ng mami mo. Ilan sandali lang, sumulpot sa screen ng anak niya. Mommy! Natawa siya ng halos idikit ito ang mukha sa screen. Kumaway siya. At kahit papano, parang napawi ang pagod na nararamdaman niya. Hi, baby! Kumusta ka dyan? Hindi ka ba makulit? Mommy, babe lang po ako. Sabi niyo po kasi ang batang makulit pinapalo sa puwet. Sinabi ko ba yun? Kailan ko ba sinabi yun, ha? Mommy, you forgot. Kahapon po before we go to sleep. Okay. Naalala ko na. Kaya ikaw, behave ka dyan, ha? Maglaro lang kayo ni Nika at makinig kay Auntie Sabri. Huwag makulit, huwag takbo ng takbo. Upo lang, laro lang kayo, nood ng cartoons, okay? Mahaba niyang bilin. Mommy, are you okay po? You look tired, Mommy. Natigilan siya sa biglang tanong nito. Bakit mo naman naitanong? Syempre naman okay lang ako. Medyo nalulungkot lang si Mami kasi hindi na kita nakakalaro eh. Mommy, uwi ka na po. Laro na tayo. Miss mo na si Mami? I miss you so much, Mommy. I miss you too, baby. Mamaya uuwi na rin ako at susunduin na kita dyan. Kaya behave ka muna ha? May gusto ka bang pasalubong? Mommy, okay lang po ako. Ayaw mo ng pasalubong? Mommy, gusto ko po veggies for dinner. Veggies lang? You want chicken? Mommy, no money for chicken. Napanguso siya sa lungkot, ngunit napangiti rin. Sa murang edad ay mukhang nauunawaan na nito ang sitwasyon nila. Mommy, who's the guy behind you? Behind me? Agad siyang napatingin sa likod niya.
Sandaling tumigil ang paghinga niya na makita si Ethan. Agad siya napatayo. Dok, kayo po pala. Back on duties na po ba? Sorry po, hindi ko po napansin ang oras. May 20 minutes break time ka pa. Iniabot ito sa kanyang isang plastic na may lamang styrofoam. Mukhang pagkain ang nasa loob. Para saan po ito, sir? Free meal para sa mga naka-night duties. Hindi yun naman po kailangan. It was from the head ship. Libre yan para sa lahat ng naka-night duties. Kumain ka na, and after, bumalik ka agad sa work. Sige po, Dok. Tumango ito at aalis sa sana, pero agad ding bumalik na para bang may nakalimutan. Siya nga pala, sino yung kausap mo kanina? Po? Yung kausap mo sa phone. Yung... Halos hindi niya maituloy ang sasabihin. Paano niya nga ba sasabihin na anak niya yon? Na anak nila yon? Never mind. I was just curious. Babalik na ako sa ward. Kumain ka na para may lakas ka. And para hindi ka na magkamali ulit. Opo, Doc. Tumango ito sa katuluyang umalis. Bahagya siyang natulala habang nakatingin sa likod nitong papalayo. Parang may mga kabayong nagkakarerahan sa dibdib niya. Ayaw niya mag-assume, pero baka sakali. Hindi lang basta pagbibigay ng pagkain ang intensyon nito. Maybe he still cares. Pasado 10:00 na nang matapos ang shift niya. Umuwi siya sakay ng taxi. Pagdating niya sa lugar nila, dumiretso agad siya sa bahay ng kapitbahay. Sa pinto pa lang, nakita na agad niya ang anak niya si Noah na nakatingin sa kanya. Tila kanina pa ito naghihintay. Excited ang mukha at panay ang kaway habang papalapit siya. Pinawi niyon ang lahat ng pagod na nararamdaman niya. Mommy! Nandito na si Mami. Uwi na tayo, halika na. Agad itong tumakbo palapit sa kanya. Kinarga niya ito saka siyang humarap kay Auntie Sabri na nakadungaw sa pinto, habang ang anak nitong si Nika ay nakasilip mula sa likod nito. Walang ginawa yung si Noah kundi maglaro. Pagod na itong anak ko pero pipilitan pa rin maghabulan. Napaka-energetic, parang hindi nauubusan ng lakas. Natatawang sambit ni Auntie Sabri. Hindi niya maiwasang mahiya. Baka nakakaabala na siya sa mag-ina. Naku, pasensya na po kayo, Auntie Sabri. Kahit sa bahay, maligalig po talaga siya. Gustong-gusto niyang tumakbo at magpahabol. Nako, kapag lumaki yan, baka siya naman ang habulin. Siguradong lalaking gwapo ang anak mo. Kahit naman po ngayon, gwapo na siya. Di ba, Noah? Noah is handsome, Mommy. Sagot ng bata. Sabay silang natawa ng ginang. Siya nga pala. Biglang sabi ni Auntie Sabri. Kailan ba uuwi ang ama niyang galing abroad? May plano pa bang umuwi yon? Natigilan siya. Iyon kasi ang dahilan niya nung unang beses na iwan niya si Noah sa ginang. Ayaw niyang isipin ng iba na hindi siya pinanagutan ng ama ng bata. Mommy, ano pong daddy? May daddy po ako. Ano kasi? Nako, yun na nga bang sinasabi ko? Kapag ang ama iniwan ng anak na maliit pa lang, may tendency talagang makalimutan nila na may tatay sila. Miski pangalan at mukha nakakalimutan nila. Hindi naman po siguro. Pilit niyang ngiti. Sige po, Auntie Sabri. Lumalalim na po ang gabi, aalis na po kami. Salamat po sa pagbabantay kay Noah. Wala yun. Lapitan mo lang ako kapag kailangan mo ng tagabantay, ha? Nandito lang naman ako palagi sa bahay. Opo, salamat po. O Noah, paalam ka na kay Auntie Sabri at kay Nika. Kumaway si Noah. Pilit na pinipigil ang antok pero nilalabanan pa rin para lamang makapagpaalam. Bye, Auntie Sabri. Bye, Nika. Laro ulit tayo next time, ha? Bahagya siya yumuko bilang paggalang saka tumalikod na. Nakatulog si Noah habang karga-karga niya pauwi sa bahay. Pagdating nila sa bahay, nadatnan niya si Isay sa sala. Tila gumagawa ng project. Mukhang kanina pa ito nakauwi. Ate, nakauwi ka na pala. Nagsaing na po ako tagluto ng hapunan. Kumain ka na ba? Hindi pa po ate, tinatapos ko pa tong project ko. Sabay na tayong kumain kung ganun. Magain ka na, magbibisi lang ako saglit. Opo ate. Inakyat niya si Noah sa kwarto. Nakakain na ito sa bahay ni Auntie Sabri. Nag-iwan siya ng pera para sa pagkain ng bata at bayad na rin sa pagbabantay. Pagkabihis, bumaba siya at kumain. Napag-usapan nila ni Isay ang mga bayarin.
kuryente, tubig at pagkain. Kahit na papano, nakakatulong si Isay sa mga bayarin dahil may mga racket ito. Magaling itong mag-makeup at madalas kunin sa mga pageant event para ayusan ng contestant. Gayunpaman, kulang pa rin. Sapat lang sa pang-araw-araw, lalo't may mga loan siya. Sana lang talaga tumagal siya sa trabaho. Kinabukasan, nagising siya sa malakas na iyak ni Noah. Agad siya napatayo mula sa pagkakahiga. Noah, bakit ka umiyak? May masakit ba sa'yo, ha? Saan? Sabi mo kay mami. Nataranta siya. Tuloy-tuloy lang ang iyak ng bata. Nang hipuin niya ang kamay nito, agad niyang napansin ang init. Dinaman niya ang noon nito at parang napaso siya sa taas ng lagnat. Naku, inaapoy ka ng lagnat. Sandali lang may kukunin si mami. Dali-dali siyang tumakbo sa drawer at kinuha ang thermometer. Isinuksok niya yon sa kilikili ng bata habang pilit itong inaalo. 43.1. Para siya ng lamig. Mas mataas pa sa inaasahan niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha agad ang wallet at cellphone saka binuhat si Noah. Ate! Tawag ni Isay na bagong labas mula sa kwarto, mukhang nagising din dahil sa iyak ng bata. Ano nangyari kay Noah? Inaapoy siya ng lagnat. Ikaw na munang bahala dito sa bahay ha? Dadaling ko siya sa ospital. Oh, sige ate, ako nang bahala. Tawagan mo ko kapag may kailangan ka ha? Hindi na siya sumagot. Dire-diretso siyang lumabas ng bahay at sumakay ng tricycle. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Pupunta tayong ospital. Malakas ka naman, di ba? Sakit lang yan, mawawala din agad yan. May magagaling na doktor sa lugar natin. Gagaling ka agad, okay? Kaya huwag ka nang umiyak. Saan ba masakit? Mami, sakit ulo ko. Pagdating nila sa ospital, ay lumapit siya sa front desk. Agad siya nakilala ng staff dahil doon siya nagtatrabaho. Sa una ay nagtaka ito, pero agad ding naintindihan ng mapatingin sa anak niyang namumutla. Agad silang inasikaso ng nurse na on duty. Anong problema kay baby, ma'am? May lagnat po eh. 43.1 degrees Celsius, nag-worry ako. Baka lumala pa, hindi naman siya sakitin eh. Madalang siya magkasakit at ngayon ang pinakamatindi. Tinapunan siya na mabilis sa tingin ng nurse, saka tumawag ng aide. Sa tri-age tayo, ma'am. Tapos saka na siya i-check ng pediatrician. Sabi ng nurse. Tumango lang siya saka sumunod dito. Pagdating doon ay saka kinuhanan si Noah ng vital signs, temperature, pulse at oxygen level. Kinapa din ang tiyan nito, saka pinahiga sandali habang pinupunasan ng malamig na bimpo ang leeg at noon ng bata. May mataas na lagnat, mukhang viral pero ipapacheck natin agad. May pedya ngayon, second floor, right wing. Sabi ng nurse na nag-check sa anak niya. Tumango-tango siya saka muling kinarga ang anak. Salamat po, nurse. Sabi niya bago umalis. Sumakay sila ng elevator. Natapos na sa pag-iyak ang bata, mukhang nakatulog na dahil sa pagod. Tahimik siya nagdasal. Sa mga ganoong pagkakataon, dapat alam niya ang gagawin. At dapat kalmado lang siya, lalo na't isa siyang nurse. Dapat mas naging alerto siya para sa anak niya. Pero dahil sa trabaho, madalas ay nasa kapitbahay lang ito. Hindi niya nababantayan. Naiinis siya sa sarili. Ayaw niya mang aminin pero nagiging pabaya na siya magulang. Ilang sandali lang, bumukas na ang elevator. Habang naglalakad sila papunta sa pedia wing, biglang bumukas ang pinto sa gilid. Saktong dadaanan niya. Lumabas si Ethan mula sa consult room at muntik na niya itong mabangga. Bahagyang nalaki ang mga mata niya at napahawak siya sa ulo ng anak na para bang sa pamamagitan niyon ay maitatago niya ito sa kanyang bisig. Miss Ramirez. Ani Ethan sa matigas at walang pasensyang tono. Naka-duty ka ngayon, di ba? Bed 3 ang hawak mo. Sinabi ko na yun kahapon, anong ginagawa mo dito sa hallway? Ano po kasi, Doc? Pwede po ba akong mag-excuse ngayon? Excuse? I expect you to be more punctual on this job. Pangatlong araw mo pa lang. Tapos gusto mo na agad mag-excuse. If you can't handle this work, maybe this isn't the right department for you. Natigilan ito at napatingin sa batang karga niya. Hindi ko agad napansin yung hawak mo. Wala pa kasi akong sapat na tulog. Anak mo? Diretsong tanong nito. Yes, Doc. Anak ko po. Sagot niya. Nagsalubong ang kilay nito.
Hindi niya alam kung inis o gulat ang nararamdaman nito. May anak ka pala talaga. What happened to him? Inaapoy po siya ng lagnat eh. Sabi po ng nurse, daling ko raw siya sa pedya. Papunta na po ako doon ngayon. Pasensya na po Dok kung kailangan kong mag-absent. Mas mahalaga po ngayon ang kalagayan ng anak ko eh. Kaya mauna na po ako sa inyo. Pasensya na po talaga. Nilampasan na niya ito at binilisan ng paglakad. Akala niya ay makakalayo na siya pero muli siyang tinawag ni Ethan. Wait, hindi dyan ang pedya. Napalingon siya pabalik dito. Pambihira. Mukhang kakailanganin pa niya ng tulong nito. Saan pong pedya, Dok? Sasamahan ko na kayo doon. Hindi na. Kaya ko naman po. Pakituro na lang po. Tapos na ako ang bahala. Mukhang marami pa po kayong gagawin eh. Nakakahiya naman. It's okay. Nakabreak ako ngayon. Mukhang kailangan na talaga mapatingnan yung anak mo. Bilisan natin. Lumakad na ito pero may pagtutol pa rin sa loob niya. Pero Dok, Miss Ramirez, I'm a doctor. Tungkulin ng doktor na masigurong maayos ang pasyente. Kahit hindi siya sakop ng expertise ko, hindi naman siguro masama pa na tumulong ako. At isa pa, hindi mo kasamang husband mo. husband? You were here alone. Nasaan ang husband mo? Nasa work ba siya? Ididinay ba niya o hahayaan na lang ito sa ideyang may asawa nga siya? Iniwan na po niya kami. Nagulat siya nang bigla itong magmura. Sira ulo yata ang asawa mo. Matapos kang anakan, hindi naman pala marunong magpakatatay. You should have chosen a better guy. Ula na yan sa isip ko. Ang gusto ko na lang ay makabubuti para sa anak ko. Tama. Huwag ka na maghanap ng tatay para sa anak mo. Mas okay na kayong dalawa na lang. Kung alam lang ni Ethan na ito ang ama ng anak niya, pero hindi niya pwedeng sabihin yon. Mga ibang tao na sila ngayon. Magkaibang mundo. Baka nga ito pang may asawa, habang siya ay nananatiling single pa rin. Paglapit nila sa isang pinto ay binuksan yon ni Ethan at hinintay silang makapasok bago isinara. Doc Alvie, may kasama akong pasyente. Sabi ni Ethan sa lalaking doktor na sumalubong sa kanila. Oh, Doc Ethan, akala ko naman mag-ina mo na yan dinala mo dito. Upo po kayo, Mrs. Umupo siya sa harap ng desk. Sumunod si Ethan sa gilid niya. Come on, alam mong imposible yan. Sagot ni Ethan. Imposible? Ibig sabihin ba yun? Wala pa itong pamilya? Biro lang, masyado ka na kasing babad sa trabaho. Wala ka bang pangarap na magkapamilya? Aren't you here to do your job? Inaapoy na sa lagnat ang bata at nagagawa mo pang makipagkwentuhan. Masungit ang sagot ni Ethan, pero tinawanan lang ito ni Doc Alvie. Eto na nga, gagawin na. Ano po ba nangyari sa bata? Tanong ng doktor sa kanya. Mataas po ang lagnat niya simula pa madaling araw. 43.1 po yung nakuha ko sa thermometer. I-check ko lang po ang vital signs niya. Tumayo si Doc Alvie at lumapit sa kanila. Sakto naman nagising ang bata at mas humigpit ang kapit sa leeg niya. Ayoko po, Mami. Huwag po sila. Pakiusap ng bata. Tila natatakot sa doktor. Shh, Noah. Saglit lang ito, anak. Bulong niya habang hinahaplos ang likod nito. Noah palang pangalan niya. Bulong ni Ethan sabay lapit sa bata. Noah, titignan ka lang saglit ni Doc Alvie, okay lang ba? Mahinahong tanong ni Ethan. Ayaw. Mami, uwi na tayo. Isinubsob ng bata ang mukha sa balikat niya. Hiyang-hiya na siya, lalo na't 2 doktor ang kaharap nila. Noah, huwag ka namang ganyan. Nandito tayo kasi may lagnat ka. Kapag may lagnat, hindi ka makakapaglaro. Gusto mo ba yon? Ayaw, Mami. Kaya sila nandito, kasi silang gagamot sa'yo. Kapag gumaling ka na, makakapaglaro ka na ulit. Gusto mo ba yon? Mami, I'm scared. Napabuntong hininga siya. Hindi na niya alam ang sasabihin. Noah, look, tignan mo ko. Sabi ni Ethan. Sumunod naman si Noah, nagtataka. Mukha ba ako nakakatakot? Hindi po. Siya. Tinuro nito si Doc Alvie. Todong hindi naman ang doktor pero mukhang mas natakot pa ang bata. Gusto ko po ikaw. Turo ni Noah kay Ethan. Gusto mo ko? Maraming beses na tumango ang anak niya.
Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Hindi man alam ni Ethan na anak nito ang kaharap nito. Paano ba yan, pre? Ikaw na lang mag-check. Alam mo naman ang gagawin mo, di ba? Sabi ni Doc Alvy. O, sige na, ako na gagawa. Iniabot nito kay Ethan ang stethoscope. Noah, si Doc lang to. Titignan ka lang sandali, okay lang ba? Tumango si Noah. Sinimula ni Ethan ang check-up. Temperature check, throat exam, ears. Pagkatapos, lumayo ito saglit kasama si Doc Alvy. Nag-usap ang dalawa, saglit lang, dahil bumalik din agad ang mga ito sa harap nila ni Noah. May viral sign siya. Posibleng viral, pharyngitis or flu. Pero mataas ng lagnat. We'll need CBC, urinalysis at i-admit natin siya for observation. Paliwanag ni Doc Alvy. Bata pa siya at mataas talagang lagnat. We need to monitor him closely. Mas delikado kapag lumala. Natahimik si Celia. Parang nanuyo ang lalamunan niya, ngunit tumango siya. Sige po, Doc. Naiintindihan ko po. May lumapit na nurse at inasikaso ang anak niya. Siya nga pala, for personal info lang. Ilan taon ng bata? Biglang tanong ni Doc Alvy. Napansin niya na naghihintay din ng sagot si Ethan. Hindi niya alam kung sasagutin pa ba niya. Pwede niyang dayain ng edad, pero hindi naman tama yun. Lalo na kumpara naman sa health records. 4 na taon na po siya. Sagot niya. Nagkatinginan ng dalawang doktor. Biglang lumapit si Ethan sa kanya at walang pasintabing hinawakan ng kamay niya. Doc Ethan, bakit po? 4 na taon na siya. Nasaan ang ama niya? Sinabi ko na sa'yo, iniwan na niya kami. Kung ganun, sino lalaki nang iwan sa inyo? Hindi agad siya nakasagot. Binawi niya ang braso mula sa pagkakahawak nito at lumayo ng kaunti. Doc Ethan, sa tingin ko, privacy ko na yung bagay na yan. Walang dahilan para malaman mo kung sino siya. Anong wala? Alam mong may dahilan, Celia. Huwag kang magunwari. Hindi ako nagkukunwari. Wala talagang dahilan para malaman mo. At saka bakit mo pa ba tinatanong? Ano bang pakialam mo kung sinong ama niya? Dahil hindi nito natapos ang sasabihin. Nararamdaman niya ang paghawak ng mainit na kamay ni Noah sa braso niya. Mommy, inaaway ka po. No baby, nag-uusap lang kami. Hindi kami nag-aaway, okay? Magpahinga ka lang dyan. Huwag mo na akong isipin. Ang mahalaga ngayon ay gumaling ka, okay? Opo, Mommy. Pilit siyang ngumiti. Pumikit na ulit ang bata. Kinumutan niya ito, hinalikan sa noo at muling hinarap ang lalaki. Doon tayo sa labas. Malamig niyang sabi sa kanao na lumabas. Nagtungo siya sa hallway na walang masyadong dumadaan. Celia, sabi mo totoo sa akin. Anak ko ba siya? Parang sinuntok ang dibdib niya sa tanong nito. Mariing kumuyom ang kamao niyang hinarap ang lalaki. Alam mo na ang sagot dyan, Ethan. Hindi mo siya anak. Hindi ako naniniwala. Anak ko siya. 4 na taon nang lumipas mula nang bigla kang nawala. At 4 na taon pa lang ang bata. Noong mga panahon yun, tayo pa, di ba? Buntis ka na nun, di ba? Pagkat siyang natawa, pilit pinigilan ng umuusbong na emosyon sa dibdib. Bakit? Akala mo ba ikaw lang lalaki sa buhay ko ng mga panahon yun? Hindi lang ikaw, Ethan. Hindi lang ikaw. Wow! Napaiwas ito ng tingin. Tumawa ng sarkastiko, saka muling hinarap siya. Puno ng pagkamangha pero halatang nasasaktan. Wow! Ang galing! Hanggang ngayon, simulat sa pool, ginagago mo pa rin ako no? Madiing sambit nito. I'm sorry, pero yun ang totoo. Kung iniisip mong anak mo si Noah, nagkakamali ka. Hindi mo siya anak. Really? Kung ganun, bakit? Bakit wala siyang ama? Where is he? Sa tingin mo ba kaya mong punan ng aruga ng isang ama? Naikuyom niya ang kamao. Pakiramdam niya ay naiinsulto siya. Nanliit siya sa kinatatayuan. Ang kapal na mukha mo sabihin yan. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko para palakihin siya. Ang mga sinakripisyo ko para mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya ko siyang alagahan at palakihin kahit wala ang ama niya. I'm challenging you. Tell me where the father is. Hahanapin ko siya. I will do a background check. Sabi mo sa akin, prove me wrong at titigilan na kita. Ethan, ikaw na ang may sabi.
Isa na lang akong multo ngayon. Nung magkita tayo, parang hindi mo ako kilala. Sinasanay ko ng sarili ko na maging multo sa paningin mo. Pwede bang ituring mo na lang akong multo habang buhay? Kaya huwag ka na makialam pa sa kung ano nakikita mo sa akin. Kung anak mo ba siya o hindi, kung sinong ama niya o nasan siya. Hindi na para malaman mo pa yon. Ako ang nagpalakit ng aruga kay Noah. Kinaya ko yun na mag-isa. Kaya kung sino man ang ama niya, wala siyang karapatan sa anak ko. Mahabang turan niya. Hindi niya alam kung saan niya kinukuha ang lakas ng loob. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya ito ibibigyan ng karapatan sa anak niya. Lumambot ang ekspresyon ni Ethan. Celia, Umakto itong lalapit pero umatras siya. ba iba lalaki ba talaga habang tayo pa? Nasasaktan itong tanong. Oo. Mabilis niyan sagot. Hindi ikaw. Hindi na ikaw ang gusto ko noong mga panahon na yon. Bumagsak ang mga balikat nito. You don't have to say that. Hindi mo ako kailangan saktan ng husto. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa iyo eh. Pero Celia, iba ng usapan kung may anak tayo. How could I turn a blind eye? How could I pretend you were just a ghost of my past, knowing na may anak pala tayo? Hindi mo nga siya anak. Bakit ba ang kulit mo? Fine, hindi na. Sana nga, hindi. Sambit nito. Saka dahan-dahan tumalikod at iniwan siya mag-isa. Nang hina ang mga tuhod niya, parang inubos ang pag-uusap na yon ng lahat ng lakas niya. Tumingala siya para hindi tuluyan tumulo ang nagbabadyang mga luha. Iyon dapat ang mangyari. 2 araw na lumipas nang ma-admit si Noah. Bumaba ng lagnat ito at tuluyan ng gumaling. Ang problema na lang niya ngayon ay kung saan siya kukuha ng pera. Na-clear na si Noah for discharge pero hindi pa rin sila pinapayagang umalis dahil hindi pa bayad ang hospital bills. Lumabas siya sandali para bumili ng pagkain. Pero pagbalik niya sa ward ay kinabahan siya na madat ng walang tao doon. Noah? Noah, nasan ka? Noah! Napatakbo siya palabas at naglakad-lakad sa hallway para hanapin ang bata. Nagtanong-tanong din siya. May nagsabing may batang nakita daw na sumakay sa elevator. Bumaba siya sa ground floor. Kung saan-saan siya pumunta. Muli siya nagtanong at ang sabi ng napagtanungan niya ay may nakita raw na bata na kinarga ng doktor at nagtungo sa garden. Agad siyang pumunta sa lugar na yon at iyon na nga. Sa wakas, nakita niya rin ang anak. Pero hindi ito nag-iisa. Kasama ito ng isang taong pilit niyang iniiwasan. Magkasamang nakaupo ang dalawa sa duyan, nakangiti at tila masayang nagkukwentuhan. Noah! Agad siyang lumapit at kinuha sa kandungan ni Ethan ang bata. Mommy, you're here! Bakit ka umalis ang basa-basa sa ward mo? Kung saan ako nagganap, paano kung may mangyaring masama sa'yo ha? Alam mo ba delikado ng panahon ngayon? Hindi niya napigilan ng pagtaas ng boses. Natigilan ng bata. Tila hindi inaasahan yon. Napanguso ito, napayuko, at pilit pinipigilan ng pag-iyak. Hey, hindi mo naman kailangang taasan ng boses ang bata. Kasama niya naman ako. Walang mangyayaring masama sa kanya. Pagtatanggol ni Ethan kay Noah, agad siya na konsensya. Iyon ang unang beses na nasigawan niyang anak niya. Karaniwan ay maingat siya sa mga sinasabi. Pero bakit ngayon? Sa harap pa talaga ng ama nito. Mommy, sorry. Galit ka po. Lumambot ang ekspresyon niya at pinilit ngumiti. No baby, hindi galit si Mami. Nag-worry lang ako kasi akala ko may nangyaring masama sa'yo. Patawarin mo si Mami ha? Hindi ko sinadyang sigawan ka. It's okay, Mommy. Kasalanan ko naman po eh. Basta, huwag mo nang uulitin ha? Alam mo naman ako, mabilis ako mag-alala. Opo, sorry po. Pero I'm safe po, Mommy. Kasama ko po si Dr. Ethan. Tumingin ito sa lalaki at ngumiti. Ang bait-bait niya po, Mommy. Mabait? Talaga? Mommy, he told me to be a good boy. Huwag daw akong makulit at palaging makinig sa inyo. Mahal na mahal niya raw po ako. Ang sabi niya po, he's happy na may mabait at maganda akong Mommy. Napatingin siya sa lalaki. Kahit seryoso ito, hindi maitago ang hiya sa mukha.
Noah, hindi ba't sinabi kong secret lang natin yung mga pinag-usapan natin? Napanganga si Noah at agad tinakpan ng bibig. I forgot po. Mami, kalimutan niyo na lang po yung sinabi ko Wala po akong sinabi. Wala po kayo narinig. Sige, wala ako narinig. Wala kang sinabi. Kunwari na lang, wala. Sabi na lang niya sa kabinalingan na lalaki. Aalis na po kami, Doc. Salamat po sa pagbabantay sa anak ko. Nagpaalam na siya bago pa siya mabingi sa katahimikang bumabalot sa pagitan nila. Hindi na niya hinintay ang sagot ito. Pagbalik nila sa ward ay kumain na sila ng pagkaing binili niya kanina. Habang kumakain ay biglang may kumatok sa pinto, si Doc Alvie. Hi Noah, kumusta pakiramdam mo? Hello po, Doc Alvie. Okay na po ako. Thank you po. Masiglang sagot ng anak niya. Tumayo siya at hinarap ang doktor. Doc Alvie, pasensya na po. Hindi ko pa po mailalabas si Noah. Wala pa po kasi akong pera eh. Hindi ko pa po nababayaran yung bill. Alright, tungkol dyan talaga ang pinunta ko dito. Nasettle ng bill nyo, wala na kayong kailangang bayaran. Natigilan siya, napakurap. Po? Ano pong ibig niyo sabihin na bayad na? Hindi pa naman po ako nakakapagbayad. May nagsettle kanina madaling araw, hindi nagpakilala. Confidential daw, gusto lang makatulong. Wala siya naiisip na ibang taong pwedeng gumawa noon, maliban sa isa. Confidential? Sino naman gagawa nun? Hindi ko nga po alam sino nga kaya? Umiwas ito ng tingin, halatang may alam. Hindi kaya may motibo nagbayad? Baka bigla kaming singilin ng kung ano-ano. Sa tingin ko naman po ma'am, hindi niya gagawin yun. Mabait po yun parang mabait naman siya. Kahit nagpalusot pa ito, may ideya na si Celia kung sinong posibleng gumawa ng kabutihang yon. Sige. Pakisabi na lang sa kanya salamat. Pero next time, hindi na niya kailangan gawin yun. Dahil, hindi naman namin siya kailangan. Sasabihin ko po sa kanya, kapag nagkita kami. Kasi parang hindi naman taga rito yun Parang taga ibang planeta yung taong yun. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa biro nito, pero isa lang ang sigurado. Hindi ito magaling magtago. Anyway, ito na rin ang prescription para sa meds ng anak niyo. Paki-follow up na lang po sa Barangay Health Center kung sakaling may maramdaman ulit. Okay na rin po discharge papers. Ready to go na kayo anytime. Tinanggap niya ang reseta. Thank you, Doc. Tumangulang ito bago umalis. Lumapit siya sa kama at tumabi sa anak. Anak, narinig mo yon? Makakauwi na tayo sa bahay. Yay! Masayang balita sa anak. Talaga, Mami? Makakapaglaro na ulit ako? Oo naman, makakapaglaro ka na ulit. Mami, pwede ba tayo magpaalam kay Doc Ethan bago umuwi? Napawi ang ngiti niya at natigilan. Doc Ethan? Bakit naman? Ganun ba kayo ka-close ng doktor na yon? Siya po ang bago kong friend Palagi niya po akong binibisita tuwing umalis ka para bumili ng pagkain. Palagi po kami naglalaro. Ang saya-saya niya pong kasama, Mami. Gusto mo ba siya, anak? Opo, Mami. Pwede po ba siya na lang yung daddy ko? Tanong nito, para bang ganun ng kadali yun? Dahan-dahang bumagsak ang balikat niya, kasabay ang biglang pagdagan ng kung anong bigat sa dibdib niya. Gusto mo siyang maging daddy? Akala ko ba ako ang mami at daddy mo? Mami po kita, pero iba po ang daddy. Napanood ko po sa TV, may mami at daddy sila. Bakit po ako walang daddy? Ang daddy mo kasi nasa malayong malayo. Sobrang malayong lugar. Hindi na natin siya makikita pa kasi may mga bagay na mahirap ng balikan. Mami, I don't understand po. Balang araw, may intindihan mo rin. Hindi pa sa ngayon, pero darating din ang araw na may intindihan mo, okay? Ngumuso ito at hindi na itago ang lungkot sa mukha. Okay, Mami. Then, can I see Doc Ethan po? Baby, si Doc Ethan kasi, busy siyang tao. Siguradong sa mga oras na to ay nasa ER siya, gumagamot ng mga taong may malalang injury o karamdaman, kaya hindi natin siya pwedeng imit ngayon. Ibig sabihin po, nagliligtas siya ng buhay? Oo, ganun na nga. Isa siyang hero. Tagapagtanggol ng mga may sakit.
kaya hindi natin siya pwedeng istorbohin para mas marami pa siya may ligtas. Ngumiti ito. Tila ba naiintindihan na nito iyon? Okay, Mami. Gusto ko rin po maging doktor paglaki ko. Wow naman, edi ikaw nang gagamot sa akin kapag nagkasakit ako. Opo, Mami. I will take care of you po. Hindi niya napigilang yakapin ang anak. Hapon na ma-discharge si Noah at makauwi sila sa bahay. Magulo ang paligid, tambak ang hugasin sa lababo. Dinala niya muna si Noah sa kwarto bago siya tumuloy sa sala. Naroon pa rin sa mesa mga modules ng kapatid niya pero wala ito doon. Isay! Isay, nasan ka? Nawala lang ako ng 2 araw ang kalat-kalatan ng bahay. Ang mga hugas na nandito pa rin, hindi ka malamang naglinis. Lumabas si Isay mula sa CR. Oh, ate, nakauwi ka na pala. Ang kalat ng bahay kahit man ang paghuhugas ng pinggan hindi mo ginawa. Ay, ate, sorry. Ang dami ko kasing project na kailangan tapusin eh. Malapit na kasi ang deadline kaya hindi ko na naasikaso. Pasensya na ate. Dahilan nito. Huminga siya ng malalim at pilit na ikinalma ang sarili. Nasabi ko naman sa'yo na ngayon kami uuwi, di ba? Nakapagluto ka na ba? Napakamot ito sa ulo. Kahit na hindi na nito sabihin, alam na niyan sagot. Ate, pasensya na, hindi pa ako nakakapagluto. Wala na rin kasi tayong grocery. Kahit ako, hindi pa ako nakakapagtanghalian. Napahilot siya sa sentido. Inaasahan niya makakapagpahinga na siya, pero ganun pa sumalubong sa kanya. Ay, mag-grocery na lang ako ngayon. Ang bahay, pakilinisan mo. Ayoko na makita itong mga kalat pag uwi ko ha. Sige ate. Tumango siya at agad umalis para pumunta sa palengke. Puro gulay ang binili niya, kasama ng ilang noodles at delata. Kaunti lang ang perang dala niya at mukhang hindi na sapat para sa pamasahe pa uwi. Mukhang maglalakad na lang ako pa uwi. Pagkatapos niyang mamili, ay tumigil siya sa gilid ng kalsada at hinintay na mag-green ang pedestrian light. Pero habang naghihintay, ay aksidente siya napatingin sa isang sasakyan na nakaparada sa tabi ng acacia tree. Si Tiffany ba yun? Si Tiffany, ang ex ni Ethan bago siya. Ang dahilan kung bakit siya umalis at iwan ng lalaki. Malaki ang tiyan nito at mukhang malapit ng mga anak. Nakangiti pa ito habang inaalalayan ng lalaki papasok ng sasakyan. Nanlamig siya sa kinatatayuan. Si Ethan ba yun? Hindi na niya nakumpirma ang sagot dahil may humarang na truck sa paningin niya. Nakaalis na lang ang sasakyan nang hindi niya nakita kung sinong kasama ni Tiffany. Pero kung si Ethan yon, tama nga siguro ang pagpapaubay ang ginawa niya dati. Kasabay ng pag-alis ng sasakyan, ay nag-green na rin ang pedestrian light. Lumakad na siya at umuwi. Mabilis na lumipas ang mga araw. Bumalik na ulit siya sa trabaho. May pasok si Isay kaya iniwan niya ulit si Noah sa kapitbahay. Binilinan niya pa ito na huwag magpapapawis ng husto. Sinabihan niya rin si Auntie Sabri na pagsabihan si Noah kung kinakailangan. Kung pwede lang sanang isama niya sa trabaho ang anak niya, matagal na niyang ginawa. Pero bukod sa bawal yun sa hospital policy, nandoon din ang ama ng bata. Ayaw niya magkita ang dalawa. Masama na siya, oo. Pero mas tahimik ang buhay kung silang dalawa na lamang ni Noah. Nakatalaga siya ngayon sa bagong pasyenteng dumating kanina madaling araw. May 2 pa siyang pasyente bukod dito. Kinuha niya ang vitals sa mga ito habang sinusulat sa chart ang BP at pulse. Halos kabisado na rin niya mga dapat gawin at kung saan siya dapat unang tumingin. Ilang sandali pa ay narinig niyang bumukas ang pinto. Sa peripheral vision niya, nakita niyang pumasok si Doc Ethan. Hindi niya ito tinignan. May mga nasabi siyang hindi maganda dito noong mga nakarang araw. Hindi niya alam kung paano ito haharapin ngayon. Siguro, magpapanggap na lang siyang parang walang nangyari. Sigurado siyang ganoon din ang gagawin nito. Kumusta si Noah? Biglang tanong nito. Nilabanan niyang ilang at pilit na hinarap ang lalaki. Ayos lang naman po, Doc. May nagbabantay ba sa kanya gayong nandito ka sa trabaho? Meron naman po. Iniiwan ko siya sa kapitbahay. Mabait naman yun nagbabantay kaya kampante akong ayos lang si Noah. Are you sure? Baka sinasaktan siya. Minsan, kahit gaano natin kakilala isang tao, hindi natin alam kung anong ginagawa nila habang wala tayo. Mabait po yung nagbabantay. Huwag yun na po masyadong isipin si Noah kasi nasa maayos po siyang kalagayan.
Kung gusto mo, pwede mo isama si Noah dito sa trabaho. Kung emergency talaga at wala ka talaga mapag-iwanan. May mga lugar dito na hindi matao, tulad ng staff lounge o pantry. Hindi man ideal pero kung magpapaalam tayo sa admin na maayos, baka payagan. Ako nang kakausap kung kailangan. At least, mas kampante ka na, nasa malapit lang siya. Natigilan siya. Bahagyang napaisip. Magandang alok nito at mahirap tanggihan. Lalo na kung para sa ikabubuti ng anak niya. Tatanggapin ba niya? Pag-iisipan ko muna. Sige lang, pag-isipan mo. Sabihan mo lang ako kapag sigurado ka na. Pero kahit naman na ospital, hindi rin ligtas. What? Wala po, Doc. Muli siya yumuko sa chart. Hindi niya kayang basahin ang mukha nito. Hindi na ito kumibo at nag-focus na lang din sa ginagawa. Kinausap nitong isang pasyente tungkol sa kalagayan at sa mga procedures na gagawin sa operation. Nababakas ang takot sa mukha ng lalaki. Pero si Ethan ay kalmado lang. Nagawa pa nitong palakasin ang loob ng pasyente. Bigla itong lumingon sa kanya kaya mabilis siya nag-iwas ng tingin at umayos ng tayo. Ganoon ang eksena sa buong shift. Para siyang tanga, pasulyap-sulyap, at umiiwas kapag nahuli nito. Pagka-check niya sa huling pasyente sa section niya, ay sinuliapan niya ang orasan. Break time na. Sunod siyang sumulyap kay Ethan. Nakatungo ito sa chart, para bang may pinag-aaralan. Hindi niya alam kung magbe-break na ba siya, gayong ang mismong doktor ay focus pa rin sa ginagawa. Siguro ganoon talaga kapag doktor. Mas mahaba ang oras ng trabaho at halos walang pahinga. Iyon kasi ang napapansin niya dito tuwing break time niya. Hindi niya ito nakikita sa cafeteria. Mostly ay nasa office ito, hindi para kumain o magpahinga, kundi para i-check ang records ng mga pasyente. Biglang lumingon sa kanya si Ethan. Nahuli na naman siya nito, kaya agad siya napatalikod. Celia. Biglang tawag nito, nahihiya siyang humarap. Doc? Pwede ka nang umalis. Past 12 o'clock na. Break time mo na. Kayo po, Doc. Hindi po ba kayo magbe-break? Tatapusin ko lang to, tapos magbe-break na rin ako. Or if you want, pwede akong sumabay sa'yo. Ha? Napakurap siya. Oh well, wala na rin naman ako masyadong gagawin dito. Mamaya pang schedule na susunod kong pasyente. Magbe-break na rin siguro ako. Nito sabay sara sa hawak na chart at lumakad palapit sa kanya. Sasabay po talaga kayo sa akin? Yes, is there a problem with that? Pero kasi sir, napansin ko lang, marami po pala kayong admirer, no? Parang sa bawat department, may mga mata nakasunod sa inyo. May mga naririnig din ako na crush ka nila. Bukod pa sa nakita niya itong kasama si Tiffany na buntis, ngunit hindi niya yun maisatinig dahil mapait sa lalamunan. And so, ano gusto mo sabihin? Baka lang kasi may makakita sa atin na sabay kumain tapos ibang isipin nila. I have admirers. At nag-aalala ka dahil lang doon. Bakit? Valid naman ang reason ko ah. Paano kung dumugin ako ng mga fans mo? Think of a better excuse, Miss Ramirez. Alam ko namang gwapo ako, pero hindi naman ako ganun kagwapo para pag-agawan ng lahat. Ha? Wala ka bang salamin sa bahay niyo? So, you think I'm handsome? Kailangan pa ba niyang sagutin yon? Bulag na lang ang magsasabing hindi ito gwapo. Pero ayaw niya ring aminin, baka kung saan pa mapunta ang usapan nila. Sige po, Doc. Sabay na po tayo magtanghalian. Tara na po. Aya niya, saka siya na unang lumabas. Agad itong humabol. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Huwag na lang po nating pag-usapan yan. Baka may makarinig pat isiping nilalandi ko po kayo. What? Why would you think that way? Alam mo, masyado ka pa rin praning tulad ng dati. Ganun na po kasi talaga ako. Mahirap nang baguhin. I'm not saying na dapat mong baguhin. Pero pwede ka namang maging casual kapag ako kausap mo. Casual? Ulit niya. Ano kayo nakain ng taong to at bigla na lang bumait sa kanya? Parang mahirap naman pong gawin yon. Doktor ka, nurse lang ako. Malayo pong agwat ng posisyon natin. Bakit? Bawal na bang maging casual ang doktor at nurse sa isa't isa? I don't see anything wrong with that. Pasensya na po, hindi po kasi ako sanay na maging casual sa mas mataas sa akin. Celia, okay lang naman na maging casual ka sa akin.
aren't we? Parang hindi nito magawang ituloy ang gustong sabihin. Doc Ethan, bakit mo pa ito ginagawa? Ano ba mapapala mo sa ginagawa mong to? Hindi na niya napigilang itanong. Celia, could we? Hindi na pwede. Nagsalita na siya bago pa nito maituloy ang gustong sabihin. Wala pa naman akong sinasabi. Tumawa ito. Wala pa nga. Pero kung ano man yon, kung ano man yung gusto mong sabihin, hindi pwede. Hindi na pwede, Doc Ethan. Bakit hindi? Because I was mean to you nung unang araw mo sa trabaho. Sorry. I'm sorry. Hindi lang dahil doon. Alam mo, sa totoo lang, mas gugustuhin ko pa na suplado ka. Mas gusto ko pa yun kesa sa ginagawa mong pagpapakabait ngayon. Bakit? Hindi kita maintindihan, Celia. Ikaw yung umalis. Iniwan mo ako na walang pasabi, walang message, walang tawag, walang kahit ano. Hindi mo ako kinausap. Bigla ka na lang nawala na parang bula. At ngayon nasa harap na kita. Gusto ko rin magpanggap na wala ka lang, na hindi ka mahalaga. Pero hindi ko magawa. I cannot just ignore you and act as if you didn't mean anything to me. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin eh. Mahaba at puno ng emosyon ang sinabi nito. Huminga ito ng malalim at tinignan siya ng diretsyo. Puno ng pagsusumamo ang mga mata. Kaya bakit? Bakit parang ako pang may kasalanan? Ikaw nang iwan, ako nasaktan. Kaya bakit? Maraming beses siyang umiling at pagakna na tawa. Talagang wala itong idea. Hindi rin kasi niya nasabi. Walang malinaw na closure nung maghiwalay sila. Huwag din natin yung pag-usapan, Doc Ethan. Nasa workplace tayo. Sa tingin ko, hindi tama na dinadala natin ang personal na issue sa trabaho. Celia naman. Ipagpaumanhin niyo po. Pero mukhang hindi ko na po kayo masasabayan sa lunch break. Aalis na po ako. Nagpaalam siya at mabilis sa mga hakbang palayo. Sa halip na dumiretso sa cafeteria, nagtungo siya sa CR. Malakas niyang isinara ang pinto ng cubicle at sumandal doon. Napahilamos siya ng mukha. Gulong-gulo ng isip niya. Hindi niya alam kung ano ang susundin. Ang pusong nagmamahal pa rin at handang sumugal o ang isip na nagsasabing makakasama lang yon para sa kanila ng anak niya. Pero paano si Tiffany? Hindi niya alam. Humiling siya ng senyales, kahit ano lang. Isang ideya kung ano ang dapat niyang gawin. Ilang minuto siyang nanatili sa cubicle. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas na rin siya. Mabuti na lang at oras na sa pag-aayos ng supply inventory sa opisina ng doktor, kaya hindi na niya kailangang kitain pa ang lalaki. Binilisan niya ang trabaho. Ayaw niyang maabutan siya ni Doc Ethan. Mahirap na, baka magtalo na naman sila. Habang inaayos sa mga gamit sa isang desk, ay napansin niya mga nakakalat na folder. Pinagsama-sama niya mga yon at inayos. Pero aksidente siyang may nahulog na isa. Agad niya yun dinampot at hindi sinasadyang nasilip ang loob. Akala niya ay normal lang na dokumento. Isa sa uli na sana niya ito nang mapansin niya ang nakasulat sa itaas. DNA test result. Patient, Noah Ramirez. Alleged father, Dr. Ethan Villarreal. Nanlamig siya. Bumaba ang tingin niya. Result, 99.9% probability of paternity. Malinaw na si Ethan ang ama. Nanigas sa mga kamay niya sa pagkakahawak sa papel hanggang sa malukot yon. Biglang bumukas ang pinto at kahit hindi niya lingunin, alam niya kung sino yon. Celia, you saw it. Hindi siya sumagot. Sa halip, nilikot niya ang papel at inihagis yon sa lalaki saka nagmamadaling lumabas ng silid. Diretso siyang bumalik sa station niya, kinuha ang bag at sumakay ng elevator. Celia, sandali! Humabol si Ethan pero huli na. Tuluyan ng sumara ang pinto. Mariing nakakuyom ang kamao niya habang hinihintay na makarating sa ground floor. Pagbukas ng elevator, mabilis siya lumakad. Palabas na sana siya ng building na makita niya lumabas si Ethan mula sa kabilang elevator. Mas binilisan pa niya ang paglakad. Umuulan noon, madilim, malakas ang hangin, pero wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay makalayo at makahinga. Pero ilang sandali lang, may humawak sa braso niya. Celia, sandali! Bakit ba palagi mo na lang akong tinatakbuhan? Humarap siya sa lalaki. Basang-basa na siya. Hindi lang ng ulan,
kundi pati na rin ang sariling mga luha. Ano? Anong gusto mo marinig? Wala na akong dapat sabihin. Total, alam mo na rin naman ang totoo. Gusto ko pa rin marinig mula sa'yo. Ano ko ba si Noah? Hindi! Stop lying! Alam mo na totoo, bakit mo pa ba tinatanong? Dahil gusto ko pa rin marinig mula sa'yo. Oo! Malakas ang sigaw niya. Mabigat ang paghinga. Mas bumilis ang agos ng luha. Oo! Anak mo si Noah! Anak natin siya! Finally. Sabihin mo nga sa akin, kailan mo pa alam? Kailan ka pa nagpakuha ng DNA test? Nung dinala mo si Noah sa ospital. Nung unang beses ko siya nakita, yun din ang araw na pinatest ko siya. At yun nga, confirmed. Ako nga talagang ama. So, matagal mo na palang alam. Bakit hindi mo sinabi? Bakit wala kang sinasabi sa akin? Yung paglapit mo kay Noah tuwing iniiwan ko siya sa room niya para bumili ng pagkain. Para saan yun? Unti-unti mo bang kinukuha ang loob niya para madali na lang kapag plano mo na siyang kunin sa akin? Agad itong umiling. Hindi, Celia. Wala akong planong gawin yun. Gusto ko lang malaman ng totoo. Mali ba yun? Pagkatapos unti-unti mong isisiksik ang sarili mo sa buhay namin. Okay naman kami. Maayos kami. Nang wala ka. Sinubukan nitong lumapit pero agad siyang umatras. Ang selfish mo naman. Ang dali-dali sa'yo magdesisyon ng hindi iniisip ang ibang tao. Oo, okay kayo na wala ako kasi sinani mo si Noah na wala siyang ama. Sige, sabihin na natin ganun nga. Pero kung nalaman mo ba agad, kung nalaman mo yun noon pa, magagawa mo bang maging ama? Kasi sa tingin ko, hindi eh. Natawa ito, pagak, parang hindi makapaniwala sa sinabi niya. Ano bang ginawa ko? Hindi mo alam. May mali ba ako nagawa para gawin mo to sa akin, Celia? For 4 years, I was thinking, what have I done to deserve this? Bigla ka na lang nawala. I was holding on to our relationship. Pero ganun kadali sa'yo na bumitiw. Tapos nung bumalik ka, when I saw you again, may anak pala tayo. Bakit kailangan mo itago yun? Ano ko yun eh, anak natin. Kaya ko rin siya mahalin tulad ng pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya. Kaya ko rin siya alagaan. Hindi lang siya, pati ikaw. Malakas ang buhos ng ulan. Namumula na ang mga mata nito. Dahil ba sa galit o dahil umiiyak na ito, kagaya niya. Tahimik siyang humikbi. Hindi mo ako mahal, Ethan. That's the reason why I left you. Nagsalubong ang kilay nito, litong-lito. What? Nung bumalik si Tiffany, yung ex mo, parang nawala ka na rin sa akin. Alam mo hindi yan totoo. Huminga siya ng malalim. Humugot ang lakas ng loob sa muling nagpatuloy. Bago naging tayo nun, nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Kung paano ka nasasaktan araw-araw tuwing naaalala mo siya. Iniwan ka niya. Sinaktan ka niya. At ako tong si tanga, nagpaka-backburner. Ako yung sandalan, iyakan takbuhan. Handa kitang saluhin kasi gusto kita. Mahal kita. Handa akong magpakatanga para sa'yo. At yun nga, nakuha din kita. Sa wakas tayo na. Akala ko may happy ending tayo. Pero, humikbi siya at marasa pinunasan ng mga luhang patuloy sa pagtulo. Pumalik siya at mismong sa harap ko, sinabi niyang kukunin ka ulit niya sa akin. Eh ano naman kung sinabi niya yun? Hindi naman ako bumalik sa kanya, di ba? Oo nga. Pero nakita ng dalawang mata ko kung paano mo siya tingnan. Kung paano ka mag-alala sa kanya. Para siya mamahaling baso na ayaw mo mabasag. Ingat na ingat ka sa kanya. Celia, wala namang ibig sabihin yon. Nasa same circle kami. Magkaibigan pa rin naman kami. Nagawa ko lang yun kasi alam ko kung gano'n siya ka-clumsy sa ilang mga bagay. Sagot nito. Malutong siya napamura. Kaibigan, yun ang rason mo para gaguhin ako. Kahit saan magkatabi kayo. Sinasama mo ako sa get-together ng mga kaibigan niyo pero parang outsider lang ako doon. At si Tiffany, siya pa rin ang bida. Siya pa rin yung magaling. At ano ako ha? Saling pusa, display, nakikitawa, nakikipalakpak, tagapakinig lang sa isang sulok. Wala akong silbi doon at hindi mo iniisip yung mararamdaman ko. Alam mo kung bakit? Kasi inaasahan mong maiintindihan ko. Celia, hindi ko alam. You should have told me na nasasaktan ka.
Pagak siyang natawa. Kailangan ko pa ba sabihin yun? Kasi kung mahal mo ako, mapapansin mo eh. Na hindi mo nga napansin na unti-unti na ako lumalayo sa'yo. Bakit hindi mo nalang aminin? Mahal mo pa rin si Tiffany. Kung paano mo siya tignan, kung paano ka ngumiti, magsalita at kumilos sa harap niya. Ibang-iba sa kung paano mo ako tratuhin. Kahit tayo na. Mahal mo pa rin siya. At nahihirapan ka lang maging totoo kasi tayo pa. Hindi kita pinapili. Hindi ko hiniling na piliin mo ko. Ako mismo lumayo kasi mas mahalaga sa akin na maging masaya ka. Mahaba niyang tinuran. Sa totoo lang, marami pa siyang gustong sabihin. Marami pa siyang hinanakit na matagal niyang kinikimkim habang sila pa. Pero hindi na niya uubusin pa ang lakas niya. Wala na rin naman saysay. I'm sorry, Celia. Patawarin mo ako. I'm sorry. Nung umalis ka, maniwala ka, hinanap kita. Hindi lang ako naging totoo sa nararamdaman ko, pero mahal kita. Tumigil ka na. Hindi mo ako mahal. Mahal kita, Celia. Noon pa man. Aaminin ko, naguguluhan ako sa nararamdaman ko noon. Aaminin ko, hindi pa kita lubos sa mahal nung naging tayo. Pero, mas lalo ako naguluhan nung bumalik si Tiffany. I was so sure na mahal ko siya. Pero tuwing nakikita kita, iba yung nararamdaman ko. Iba sa pagmamahal na naramdaman ko kay Tiffany. I feel at peace whenever I'm with you. I feel contented. Yung klaseng pagmamahal na kahit anong problema, basta kasama kita okay lang. Tahimik siya nakinig. Hindi alam kung paniniwalaan ang lahat ng yun. Natakot ako. Natakot ako sa ganung uri ng pagmamahal. At hinayaan ko lamunin ako ng takot na yun. Ang isang bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon ay yung hindi ako naging totoo sa sarili ko. Hinayaan kita lumayo. Hinayaan kita mag-isip ng ganun. Pero ang totoo, ikaw ang mahal ko. At wala nang iba, Celia. Tama na. Ayoko nang marinig pa yan. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya at lumuhod. Celia, please. Kahit hindi mo muna ako patawarin, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makasama si Noah. Makabawi man lang ako sa kanya. Gusto ko mas makilala siya. Gusto ko malaman niya na may ama siya. Please, huwag mo namang ipagkait yun. Mariin niyang binawi ang kamay at umiling ng paulit-ulit. Manatili ka na lang sa kunasan ka. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa mundong hindi para sa'yo. Si Noah, siyang mundo ko. At ako lang ang mundong kikilalanin niya. Total, magkakaanak na kayo ni Tiffany. Sa kanya mo na lang ibigay ang lahat ng atensyon mo. Tumalikod na siya at hindi na hinintay ang tugon ni Ethan. Eksaktong may dumaan na taxi. Agad na yung pinara at sumakay. Sa kabilang banda, nanatiling nakatayo si Ethan sa gilid ng ospital habang pinapanood ang taxi na sinakyan ni Celia papalayo. Sobrang bigat ang pakiramdam niya. Wala siyang ideya na sa lahat ng panahon naging sila, nasasaktan pala niya ito. Habang nasasaktan siya para sa ibang babae, si Celia naman ay nasasaktan dahil sa kanya. Ang tanga niya, hindi niya man lang napansin. Minahal niya si Tiffany pero huli na nang ma-realize niyang mas malalim na pala ang pagmamahal niya kay Celia. Ngayon lang niya nakikita ang lahat ng pagkukulang niya. Ngayong wala na si Celia sa mga kamay niya. Pero baka may magagawa pa siya. Baka pwede pang habulin. Bigla siya napatakbo papunta sa parking lot at agad na pinaandar ang kotse. Sinundan niya ang taxi na sinakyan nito. Kaklaruhin niya rin ang huling sinabi nito na hindi niya maintindihan. Anak? Nila ni Tiffany? Ilang sandali lang ay huminto ang taxi sa harap ng isang maliit na bahay. Pinanood niyang bumaba si Celia at pumasok sa loob. So, this is where she lives. Ilang beses niyang sinubukan bumaba ng kotse, pero parang may pumipigil sa kanya. Baka matakot si Celia. Baka mas lalo itong magalit. Hindi rin niya alam kung aalis na lang ba siya. Gusto niya makita si Noah. Ilang sandali pa, lumabas muli si Celia at nagtungo sa kabilang bahay. Muli niya itong pinanood at doon niya nakita si Noah. Siguro ay doon ito iniiwan ng anak nila tuwing papasok ito sa trabaho. Ang anak niya, hindi niya inakalang may matatawag na pala siyang anak. Napangiti siya sa ideyang yun. Tahimik niyang pinanood ang mag-ina niya. Sa ngayon, siguro ay sapat na muna yon. Sa kabilang banda, pagka-uwi ni Celia ay hindi muna niya sinundo ang anak. Dumiretso siya sa CR at mabilis na hinubad ang lahat ng saplot.
Basang-basa kasi siya sa ulan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang anak nang hindi halatang kagagaling lang niya sa pag-iyak. Hindi rin siya sigurado kung sa oras na makita niya ito ay hindi rin tuluyang bumuhos ang luha niya. Naligo siya saglit at nagbihis ng simpleng t-shirt at shorts. Pinaraktis pa niya ang pangiti sa salamin. Pilit tinatago ang bigat ng dinadala bago tuluyan sinundo ang anak sa bahay ng kapitbahay. Tulad ng inaasahan niya, nakadungaw na si Noah sa pinto. Napatayo agad ito mula sa upuang kahoy na makita siya. Ngumiti ito kahit halatang antok na antok na. Mommy! Tawag nito saka mabilis na lumapit sa kanya. Agad niya itong kinarga. Mabutit nandito ka na. Kanina ka pa hinihintay niyan. Ani Auntie Sabri. Sinabihan ko siyang pwede siya matulog muna habang wala ka pa pero ayaw talaga niya. Halos kalahating oras na siya nakabantay sa pinto. Hinimas-himas niya ang ulo ng anak na sa bigat ng paghinga ay tila nakatulog na agad sa balikat niya. Pasensya na po ulit sa abala, Auntie Sabri. Hindi po ba siya naging makulit? Ngumiti ang ginang. Wala yon. Masunurin yung anak mo, marunong makinig. Buong maghapon sila nagbasa tanood ng cartoon si Nika. Napalingon siya kay Nika na nakasilip sa likod ng ina nito. Waring nahihiyan lumapit. Ngumiti siya. Hi, Nika. Hello po. Nahihiya nitong sagot. Hindi ba nakakapagod kalaro si Noah? Umiling ito agad. Hindi po. Masaya po siyang kalaro. Talaga? Hindi kanya inaaway? Hindi po. Mabait po si Noah. Palagi niya po akong binibigyan ng pagkain. Ganun ba? Masaya ko marinig yan. Okay lang ba kung maging best friends kayo? Napanganga si Nika, tila hindi makapaniwala. Tumingin ito sa ina na waring humihingi ng tulong sa isasagot. Tinatanong ka ni Tita Celia, okay lang ba raw sa'yo kung maging mag-best friend kayo ni Noah? Ibig sabihin, palagi magkasama, palagi magkakampi, palagi maglalaro. Opo, gusto ko po yun. Natawa siya. Siguradong gusto ka rin maging best friend ni Noah. Umayo siya ng tayo at muling tumingin kay Auntie Sabri. Auntie, alis na po kami. Salamat po sa pag-aalaga kay Noah. Walang anuman. Salamat din at palagi may kalaro ang anak ko. Salamat po ulit. Bye, Nika. Good night. Yumuko siya bilang pamamaalam at tumalikod na habang buhat-buhat ang tulog na si Noah sa kanyang bisig. Pagdating sa bahay, maingat niyang inihiga si Noah sa kama. Sakto namang paglabas niya ng kwarto ay pumasok si Isay. Mukhang kagagaling lang nito sa school. Karaniwan kasi ay gabi ang schedule nito. Gabing-gabi na yung uwi niyo ah. Kaya nga ate order na lang tayo ng pagkain. Hindi na ako makakapagluto. Magpapahinga muna ako. Anito saka dumiretso sa ref para uminom ng tubig. Ako na magluluto, Isay. Magpahinga ka na lang dyan. Sigurado ka, ate? Oo, hindi pa naman ako pagod eh. Isasabay ko na rin ang agahan natin bukas. Maaga pang pasok mo, di ba? Para initin na lang, hindi na magluluto. Nagsimula na siya maglabas sa mga gulay at ilang sangkap. Sige ate. Siya nga pala, tumawag ulit si mama. Natigilan siya. Huminto ang kamay. Bakit daw? Ano sabi? Galit na galit eh. Sarili na lang daw natin ang iniisip natin tapos hindi na raw niya matawagan ang number mo. Napabuntong hininga siya. Nagpalit na kasi siya ng number at wala rin siyang planong sabihin sa mama niya yon. Ano pa sinabi? Kailangan daw niya ng pera. Wala na raw siya makain sa bahay. Bukas pupunta raw siya dito. Siya na lang daw mismo kukuha kung hindi ka raw makakapagpadala. Ano? Malakas niyang naibagsak ang kamay sa mesa. Sinabi ko naman sa kanya na makakapagpadala ka soon, pero mukhang itutuloy pa rin niya bukas sa ate eh. Paano yan? Ay, ano ba naman yan si mama? Pasensya na ate ha, wala na talaga ako maidahilan eh. Hindi naman siguro siya darating ng sobrang aga no. Kapag dumating siya, baka nasa work na ako nun. Ikaw nasa school, si Noah nasa kapitbahay. Wala siya madadatnan. Kung sa bagay, baka tanghali pa yung dumating. Sa school na lang ako kakain. Napabuntong hininga siyang muli. Ang problema lang ay baka maghintay ito hating gabi. Tignan na lang natin kung anong mangyayari bukas. Wala naman siya magagawa kung wala akong perang ibibigay eh. Hay, kailan kaya magbabago si mama? Naku, huwag ka nang umasa. Nawala na lahat.
Sugal pa rin ang mahalaga sa kanya. Sige na ate, magpapahinga na ako. Sige, tatawagin na lang kita kapag luto ng pagkain. Bumalik siya sa ginagawa habang iniisip pa rin ang sinabi ni Isay. Nang matapos magluto, itinabi niya ang sobrang ulam sa ref para bukas. Tinawag niya si Isay at sabay silang kumain. Nang matapos ay kapatid na niya naghugas ng pinggan habang siya'y tumuloy na sa kwarto at natulog na sa tabi ni Noah. Kinabukasan, nagising siya sa malakas na katok sa pinto. Kahit inaantok pa ay pilit siyang bumangon. Sino ba yan? Sandali lang! Buksan mo itong pinto! Ang lamig-lamig dito sa labas. Binuksan niya ang pinto nang hindi man lang iniisip kung sino ang nasa labas. Ang tagal mo namang magbukas ng pinto! Natigilan siya na makita kung sino ang nasa harapan niya. Mama? Nandito ka na pala? Hindi mo ba ako yayayaing pumasok? Kanina pa ako nilalamig dito. Sagot nito sa masungit at tinig na para bang ito ang reyna sa sarili niyang apartment. Ma, hindi ka na sana pumunta dito. Ang layo-layo na siyudad sa baryo. Hindi naman ako pupunta dito kung binigyan mo na lang sana ako ng pera noon pa. Kailangan pa talaga kitang puntahan. Wala ka nang pakialam sa magulang mo ngayon. Humigpit ang hawak niya sa hamba ng pintuan. Gusto na niya itong pagsarahan pero nanay niya pa rin ito. Ma, kakapadala ko lang po sa iyo ng 1 linggo. Alam niyo naman na marami ring gastusin dito. Balita ko, natanggap ka sa malaking ospital. Malaki naman siguro ang sahod mo riyan. Ibigay mo na sa akin yung natitira mong pera. Total malaki naman ang sahod mo. Mababawi mo rin yun kapag sumahod ka na. 2 linggo pa lang po ako sa trabaho. Matagal pa ang sahod. Pasensya na ma, wala pa po talaga ako may bibigay sa inyo. Anong wala? Ikaw, Celia, pinagdadamutan mo na ako ngayon ha? Tandaan mo kung wala ako, wala ka. Ako nagpalaki sa'yo, ako nag-aruga sa'yo nung maliit ka pa. Kaunting halaga lang hinihingi ko, ipinagdadamot mo pa. Ganyan na pa talaga mga anak ko ngayon. Nagkaroon lang ng trabaho, kinalimutan ng magulang. Walang pakundangan sambit nito. Ilang beses na niya itong narinig. Pero hanggang ngayon, masakit pa rin. Narinig niyang bumukas ang pinto ng katabing kwarto. Ate? Ma? Si Isa yon. Agad itong lumapit. Mano po, ang aga naman po ng uwi niyo. Hindi na ako makakapaghintay. Kailangan ko na ng pera. Ano na, Celia? Bigyan mo na ako. 20 mil na lang ang ibigay mo. Dali na. Babayaran ko pa yung inutang kong pamasahe. Aalis naman agad ako pagkakuha ko. Mariing kumuyom ang kamao niya. Kung ganun lang kadaling kumita ng pera, matagal na sana niya itong binigyan. Pasensya na ma, wala po talaga akong ganung kalaking pera. Pambihira ka naman oh. Bilisan mo na bago pa ako magwala. Ilabas mo ng pera mo, alam ko meron ka. Wala nga ma, ano bang akala niyo sa akin sumusuka ng pera? Kung sana nga ganun lang kadaling maglabas ng pera. Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang sampalin na malakas. Hindi kita pinalaki para taas-taasan mo ako ng boses. Wala kang utang na loob. Ma, tama na. Saway ni Isay pero nanatiling mataliman tingin ng mama nila sa kanya. Punong-puno na siya. Binigyan din niya ito ng masamang tingin. Utang na loob? Hanggang kailan ko ba dadalhin yung utang na loob na yan? Kulang na lang. Magkanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho para lang mapadalhan ka ng pera. Pera! Pera! Wala nang ibang mahalaga sa inyo kundi pera! Tumaas ang kamay nito. Akmang sasampalin siya muli. Napapikit na lang siya, hinintay ang sakit. Pero walang dumapo. Tama na! Malakas na awat ang boses ng isang lalaki. Napadilat siya. Si Ethan yon. Hawak nito ang kamay ng mama niya. Ang kamay na dapat sana ay dadapo sa pisngi niya. Stop hurting her! At sino ka naman? Buliyaw ng mama niya. Binitawan ni Ethan ang kamay nito. Hindi tama na saktan mo sarili mo anak. Walang kwentang inalang gumagawa nun. Anong sabi mo? Celia is not your bank account na pwede mong hinga ng pera kung kailan mo gusto. Gusto mo ng pera? Here! Naglabas ito ng ilang libo at hinagis sa mukha ng matanda. Imbis na magalit, tila natuwa pa ito at agad dinampot ang mga pera. Kunin mo na lahat ng yan at umalis ka na. Huwag ka na babalik dito. Kapag ginulo mo pa si Celia, ididimanda kita. Sa presinto ka matutulog. Nang madampot ang mama niya lahat ng pera, ay ngumiti ito habang binibilang yon. Natatandaan kita.
Ikaw ang kasintahan ni Celia noon, tama? Hanggang ngayon pala'y bigating ka pa rin. Magaling ka talagang pumili ng lalaki, anak. O siya, aalis na ako. Salamat sa pera, ha? Paalam nito saka umalis. Paulit-ulit siya napailing. Hindi siya makapaniwalang dumating si Ethan para tulungan siya. Hindi makapaniwalang hanggang sa huli, pera pa rin ang mahalaga sa mama niya. Humarap sa kanya si Ethan. Umalis na siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Paano mo nalaman ang address ng bahay ko? Sorry, pero sinundan kasi kita. Sinundan? Hindi magandang gawain yan. Kaya nga sorry. Gusto ko lang makita si Noah. Wala naman akong planong ipakita ang sarili ko. Sapat na sa akin na makita siya mula sa malayo. Kung yun ang paraan para makita ko siya, gagawin ko. Nakaramdam siya ng awa. Gustong-gusto mo talaga makilala siya, no? Siyempre naman, ano ko yun eh. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Lumabas si Noah at tumakbo palapit kay Ethan. Doc Ethan! Ay Noah, namiss mo ba si Doc Ethan? Noah! Tawag niya. Pipigilan niya sanang anak pero huli na. Tumakbo ito sa bisig ni Ethan. Agad itong kinarga ang bata. Namiss mo na si Doc Ethan? Opo, bakit po kayo nandito? Bisita niyo po si Noah. Yes, I'm here to visit you. Namimiss ka na ni Doc Ethan. Ayos lang ba sa'yo kung from time to time may bibisita ako dito? Talaga po, gusto ko po yun. Kaso, baka hindi pumayag si mami mo. Sabay na lumingon ang dalawa sa kanya. Huminga siya ng malalim, tanda ng pagsuko. Ay, gawin mong gusto mo. Masungat yan sagot kay Ethan, saka siya tumalikod at dumiretso sa kusina. Mukhang hindi niya rin naman ito mapapaalis, kaya hinayaan na lang niyan dalawa. Ate, siya ba si Ethan? Yung galante mong ex dati? Dumiretso siya sa ref at nilabas ang ulam at kaninang niluto kagabi. Oo, siya yon. Yung ama ni Noah? Oo, siya nga. Grabe, parang mas gwapo siya ngayon, no? Ang taas ng aura. Huminto ang kamay niya at napasilip sa kortinang nakaharang sa pinto. Nakita niya naglalaro ang dalawa sa sala. May kung anong kumirot sa puso niya. Masaya ang bata. Masayang masaya. Sino ba siya para kunin ang kaligayahang yun? Sino ba siya para hadlangan ng dalawang taong gusto lang makasama ang isa't isa? Ate? Isay, selfish ba ako kung paglalayuin ko silang dalawa? Para sa akin, selfish ka kung gusto nilang makasama ang isa't isa tapos hahadlangan mo lang. Kung wala naman siyang ginagawang masama kay Noah, tingin ko, okay lang na hayaan silang dalawa, ate. Tumango siya at pilit na inintindi ang sinabi ng kapatid. Bakit ate? Sa tingin mo ba kukunin ng ex mo si Noah? Ewan ko. Mukha namang hindi niya gagawin. Pero sa sitwasyon ko ngayon, mukhang mas kailangan ni Noah ng suporta ng ama. Ikaw ate. Kumunutan noon niya. Ano ako? Ikaw, mahal mo pa ba siya? Sa pangalawang pagkakataon, muli siya natigilan. Pero hindi niya na kailangang pag-isipan yun. Hindi naman nawala yun. So, mahal mo pa nga. Tumahimik ka nga, baka marinig ka nun. Humagikhik ang kapatid niya, halatang kinikilig. Ate, subukan niyo kaya ulit. Bagay naman kayo eh. Single ba siya? Hindi ko alam. Malay mo pareho kayong single. Mukhang gusto ko pa rin niya at may anak pa kayo. Ano kaya kung magbalikan kayo? Para din sa ikabubuti yung Noah yun. Pero may Tiffany pa rin sa buhay nito. Hindi pa nila yun na pag-uusapan ulit. Hindi niya alam. Nag-focus na lang siya sa ginagawa habang patuloy pa rin sa pag-iisip. Nang matapos niyang init ng kanin at ulam, no choice siya kundi yayain si Ethan na kumain. Dito pa tumabi si Noah. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos pero sa totoo lang, natutuwa din siya. Nang matapos silang kumain, sabay nilang hinatid si Noah sa bahay ng kapitbahay. Nagulat pa si Auntie Sabri na makita si Ethan. Hindi na ito nagtanong. Kita naman kasi kung kanino nagmana ang bata. Pagkaalis nila, bigla siyang hinarap ni Ethan. Hatid na kita. Total, pareho naman tayo ng pupuntahan. Okay. Okay? Payag ka agad? Ano bang gusto mong marinig? Hindi ka na polite ngayon ah.
Wala pa naman tayo sa ospital kaya pwede pa tong pagiging sarkastiko. Pero hindi mo naman siguro ako pagagalitan kapag nasa ospital na tayo, di ba? Bigla itong natawa. Let's see, mali mo. Siya nga pala. Hindi ko magets yung sinabi mong magkakaanak kami ni Tiffany. Matagal na kami hindi nagkikita. Sinabi niya bang magkakaanak kami? Umiling siya. Nakita ko lang siyang buntis at may kasama lalaki pero hindi ko nakita mukha. Nag-presume ka lang. Tigilan mo ng pagiging praning Celia. Nailing na sabi nito. Fine, Doc Ethan. Halika na po. Pwede na po tayong tumuli sa ospital. Muli na naman itong natawa. Halata nag-e-enjoy sa banter nila. Hindi ka nagalit? Wala naman saysay kung magagalit pa ako. Tapos na ang tapos. Hindi na dapat binabalikan pa. Ouch. Paano yan? Gusto kong balikan. Makahulugan sambit nito. Balikan mo. Talaga? Okay lang na balikan ko? Umayos siya ng tayo at seryosong hinarap ang lalaki. Mahal mo pa ba talaga ako, Ethan? Walang pag-alinlangan niyang tanong. Of course. I love you. Hindi ko alam kung paano ko ipaparamdam sa'yo yun. Pero totoo to. Mahal na mahal kita. Sobra. Talaga? Iyan suplado mo nga nung una tayo nakita sa ospital, di ba? Celia, I acted that way because of love. Yung pagiging suplado ko sa'yo, galing yun sa sakit. Iniwan mo ko na walang paalam. Gusto kong ipakita sa'yo na hindi ako masaya na makita kita. Pero sa totoo lang, matagal na kitang hinahanap. Ang galing mong magtago. Wala siyang ibang nabasa sa mga mata nito kundi katotohanan. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pero isa lang ang sigurado siya. May mga bagay na nasira pero kayang ayusin ang pagmamahal. Hindi kailangang bumalik sa nakaraan para manirahan sa sakit. Kailangan lang magsimula ulit at hayaan ang panahon na hilumi ng mga sugat ng kahapon. Ngumiti siya. Kailangan ni Noah ng ama. Kaya mo naman yon, di ba? Oo naman, kayang-kaya ko yun. Agad itong sagot. Huminga siya ng malalim para humugot ang lakas ng loob. Anong gusto mong mangyari? Ha? Anong ibig mo sabihin? Anong plano mo sa amin? Plano ko? Ngumiti ito. Gusto ko kayong uwi sa bahay ko. Gusto ko maging kumpleto tayong tatlo. At hindi lang yung boyfriend-girlfriend thing ha. Kung pwede nga, gusto na kitang pakasalan. Nagpakawala ito ng awkward na tawa. Nanatili siyang seryoso pero sa totoo lang, pinipigilan niya lang ang sarili niyang matunaw sa harap nito. Gusto kong bumawi kay Noah. Gusto kong ibili siya ng mga laruan. Ipatikim ang mga pagkain na hindi niya pa natitikman. Gusto ko siya makalaro kahit pagod ako galing trabaho. Gusto ko siyang bigyan ng magandang edukasyon na masaya at marangyang buhay. Hindi niya maiwasang malungkot. Lahat ng bagay na gusto nitong ibigay kay Noah, yun ang mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Tumitig ito ng diretsyo sa kanya. Pangarap kong mabigyan siya ng magandang buhay. At syempre, pangarap ko rin na habang pinalalaki ko siya ng tama, kasama kita. Gusto ko rin bumawi sa'yo. Kung totoo nga lahat ang sinabi nito, kung talagang babawi ito, susugal kaya siya? Ngumiti siya, kahit hindi pa rin sigurado. Pumapayag na ako. Let's do co-parenting. Lumiwanag ang mukha nito. Talaga? Oo. Yun tayo. Anong tayo? Matagal na tayong tapos. Wala nang tayo, Ethan. Napayuko ito, pero agad ding ibinalik ang tingin sa kanya. Pwede ba kita ligawan? Seryosong tanong nito. Ligaw? Ni minsan ay hindi niya naranasan na maligawan. Yun sa kanila kasi noon, biglaan lang ang lahat. Naging sila nang hindi dumaan sa ligawan o development stage. Parang pilit lang lahat. Liligawan mo ko? Oo, gusto ko tang ligawan. This time, seryoso na ako. Ayoko nang pakawalan ka, Celia. Saglit siya natahimik. Pinag-isipang mabuti ang isasagot. Sige, pumapayag ako. Great. Here. Bigla itong may kinuhang kung ano sa likod ng tenga niya saka inabot sa kanya ang bellflower. Kumunot ang noon niya. Teka, saan mo nakuha to? Magic. Paano mo nagawa yun? Ang galing naman. I just click my hand behind your ear. Posible ba yun? Ginanon mo lang may sumulpot na agad ang bulaklak?
Bakit hindi mo subukan? Yumuko ito ng kaunti para maabot niya. Medyo nailang siya pero ginaya pa rin ang ginawa nito. Paulit-ulit niya sinubukan pero wala naman lumalabas. Utu-utu talaga siya habang pigil na pigil ang tawa ng lalaki. Pinagtitripan mo na ako, Ethan Villarreal. Inis niyan sabi. Joke lang. Tumingin ka sa likod. Naiinis pa rin siya pero tumingin sa likod. At iyon na nga. May halaman pala ng bellflower doon. Doon pala nito kinuha yon. Sira ulo ka. Halika na nga, late na tayo sa work. Nauna na siyang pumunta sa kotse nitong nakaparada sa tapat ng apartment niya. Tumawa ng tumawa sumunod si Ethan. Pagdating sa trabaho ay umakto silang parang walang nangyari. Tinotoo ni Ethan ang sinabi nito niligawan siya. Tuwing break time ay sinasabayan siya nitong kumain. Pasimple din itong nagbibigay ng bulaklak sa kanya kapag walang gaanong ginagawa. Minsan naman kapag maraming pasyente at hindi na siya nakaka-break, pinapadalan siya nito ng pagkain. Hatid sundo rin siya nito. Hindi lang para makita siya, kundi para na rin makita ang anak nila. Minsan lumabas silang tatlo. Dinala sila ni Ethan sa lugar na hindi pa niya napuntahan. Kumain ng pagkain hindi pa niya natitikman. Para silang isang masayang pamilya. 2 linggo na nakalipas simula nang ligawan siya nito. Weekend ngayon, kaya nasa bahay lang siya. Kasama rin nila si Ethan. Nanonood sila ng cartoons. Nasa gitna nila si Noah na tutok sa panonood nang bigla siyang kalabitin ni Ethan. Bakit? Ngayon ko lang naisip. Hindi pa alam ni Noah na ako ang ama niya, no? Mahinang tanong nito. Natigilan siya. Ngayon lang din na-realize yun. Sasabihin na ba natin ngayon? Dapat nga, matagal na natin ginawa yun eh. Saktong natapos ang palabas. Noah, tawag niya sa bata. Agad itong tumingin sa kanya. Why, Mommy? May sasabihin si Mommy. Ano po yun? Tinuro niya si Ethan. Si Ethan ang daddy mo. Diretsong sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Halatang hindi ito handa. Ang simple naman ng pagkakasabi mo. Wala man ang paligoy-ligoy. Anito. Para saan pa? Obvious naman kasi na alam na niya eh. Lumingon ang bata kay Ethan. Noah, tama ang mami mo. I'm your dad. Huwag mo na akong tawagin Doc Ethan ha. Dad na lang. Pakilala pa nito. Ngumiti ang bata. Alam ko na po yun na you're my dad. Look, Daddy oh. Bigla itong may nilabas sa picture. Litrato nila yon ni Ethan nung nasa college pa sila. Huy, saan mo nakuha yan? Umakti siyang aagawin yon pero naunahan siya ni Ethan. Ang alam niya, nasa wallet niya ang picture na yon. Kaya pala wala na. Kinuha na pala ng anak niya. Meron ka pa pala nito? Nakangiting sambit ng lalaki. Ang ganda ko kasi sa picture na yan. Sayang naman kung itatapon ko, di ba? Maganda ka nga. Huwag kang umiti ng ganyan. Ay, sandali. May kukunin lang ako sa kusina. Tumayo siya at pumunta ng kusina. Kumuha siya ng tubig at uminom. Biglang pumasok si Ethan. Bakit ka sumunod? I just want to say, thank you. Thank you, son. For taking care of my son. Our son. Alam kong, responsibilidad mo yun pero thank you pa rin. And also for raising him well. Ikaw lang talaga nararapat na maging nanay niya. Wala nang iba. Naibaba niya ang baso sa mesa at bahagyang lumingon sa kanya. Walang pakundangan ay hinalikan niya ito sa labi. Natulala si Ethan. Hindi agad nakaimik. Para saan yun? Ito na ang sagot ko nung sinabi mong mahal mo ko. Mahal din kita. Sa wakas ay nasabi niya rin. Ang totoo ay matagal na niyang pinalano at ngayon ang tamang pagkakataon. Handa na ulit siyang sumugala. Mahal mo ko? Ibig sabihin nun? Tumango siya kahit hindi pa nito natatapos ang sasabihin. Yes! Napasigaw ito sa tuwa. Biglang sumulpot si Noah. Mommy, Daddy, away po kayo. Takang tanong nito. Siguro ay dahil narinig nitong sumigaw si Ethan. Agad itong kinarga ni Ethan at ngumiti na malawak. No, baby. Si Mami kasi. Sabi niya, mahal niya ako. Maging pamilya na tayo sa wakas. Yay! Mahal din po kita, Daddy. Siyempre, mahal din kita. Lumapit siya sa mga ito.
Agad na ipinulupot ni Ethan ang isang kamay sa bewang niya. Ito ang masayang pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Ang uri ng pangarap na hindi lang sa panaginip niya makikita. Akala niya, mananatili na lang yung imposible. Isang ilusyon na hindi kailanman magiging totoo. Pero ngayon, nangyari na. Right before her very eyes. Hindi yun panaginip, hindi imahinasyon. Totoo ang lahat. The love she never believed existed was real all along. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat! To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!